sa kasong rebelyon ang dating mayor ng Marawi City na si Fahad Salik, kasunod ng pagkakadawit niya sa gulo sa Marawi. Matatanda ang napasama rin noon si Salik sa listahan ni Pangulong Duterte ng mga local official na sangkot di umano sa illegal na droga. Bagay na mariing itinanggi ng dating mayor. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, dito nga idiniretso sa Camp Evangelista Patag sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Itong si Mayor Salik matapos siyang maresto kagabi sa isang checkpoint. Kaya naman talagang napakahigpit lalo ng seguridad na ipinapatupad dito. Nakakulong na sa CIDG Region 10 sa Camp Evangelista si dating Marawi City Mayor Fahad Salik. Nasabat daw si Salik sa isang checkpoint sa Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Hindi raw siya nanlaban at sa halip ay kusang sumama hanggang sa Villanueva Police Station. Nang dadalhin na si Salik sa tanggapan ng CIDG Region 10, sinulubong siya ng ilang kaanak at mga taga-suporta. Hindi ako natatakot na may mangyari sa akin. Natatakot lang ako na yung ikukulong tayo na wala tayong kasalanan. Warrant of arrest para sa kasong rebellion ang ginamit na batayan ng paghuli kay Salik. Mismo si Defense Secretary Delphin Lorenzana na tumatayo ring martial law administrator ang naglabas ng kautusan. Kasama raw kasi si Salik sa listahan ng mga personalidad na sangkot sa Marawi Siege. Ito sa Intel community na ito, ang atin lang is yung order na galing ng Department of National Defense, yung arrest order number 2 regarding yung paghuli sa kanya. May mga information na tayong natanggap. Ang ano na lang ngayon ng kapulisan is mag-ano ng ebidensya. Itinanggi naman ni Salik na dating asawa na aktres na si Alma Moreno ang reklamong rebelyon laban sa kanya. Wala akong kasalanan. Do you think safe po kayo doon? Nandito yung mga taga, mga... Oo nga, dami niyong supporters na dumagsa ngayon dito. So what can you say? Opo. Mahal kasi ako ng tao eh. Kaninang umaga, sumugod sa Camp Evangelista sa 4th Infantry Division ang mga kaanak at supporter ni Salik. Pero bigo silang makapasok. Naging emosyonal din ang kanyang mga anak. Itinanggi nilang may kinalaman ang ama sa bakbakan sa Marawi City. Hindi pinapasok yung lawyer hanggang nag-uwi na lang yung lawyer, hindi pa pinapasok kasi hintay pa daw sila ng order. Naghihintay pa daw sila ng order. Saan namin sasabihin ang mga karapatan namin? Saan kami magko-complain? Wala na kaming mga bahay sa Marawi. Pinagbintangan pa kami tapos ngayon wala na kaming karapatan. It doesn't make any sense that someone who's loved by the masses would destroy the city that he wants to govern at saka would totally destroy his chances of winning the next election. We feel that it's very unfair. Bukod kay Salik, may mahigit 180 pang pangalan ang nasa arrest order number 2 ng Defense Department. Lahat sila nahaharap sa kasong rebelyon. Inuutos ang pag-aresto at agarang investigasyon sa kanila. Ayon sa AFP, ipinauubaya raw nila sa banking sector, AMLAC at Department of Finance ang pag-iimbestiga para matunton ang trail ng perang ginamit na pondo ng Maute. Paulit-ulit nang sinabi ng Pangulo na pera mula sa droga ang ginamit ng mga bandido sa panggugulo sa Mindanao. Si Salik ay dati na rin napasama sa listahan ng Pangulo ng mga local official na sangkot sa iligal na droga. Pero nalinis na raw ni Salik ang kanyang pangalan ng personal na magpunta sa tanggapan ng DILG. Sa ngayon, wala pa raw ebidensya ang militar na ISIS nga ang nag-utos ng pag-atake sa Marawi City. It was initiated by the Maute Daesh ISIS-inspired group to fulfill the last requirement that they wanted to complete. Samantala, Jessica, sa pangalawang pagkakataon, muling binisita nga ni Pangulong Duterte ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi. Dito pa rin yan sa Camp Evangelista. After niyan, nasa around 30 minutes ang kanyang pagdalo at hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin ang Pangulo dito sa loob ng kampo. Kanina, sinalubong siya ng mga matataas na opisyal sa pangunguna ng area ni NSA Advisor Hermanos Esperon at ngayon nagpapatuloy pa rin ang kanilang pulong. Dumarating na rin dito ang mga matataas na opisyal sa pangunguna ngayon ni Chief of Staff Anyo. Jessica. Marisol, the fact na ang arrest order para kay Salik was issued by the no less than the Secretary of National Defense, may indikasyon yan, may implikasyon yan, no, na mukhang may alam ang Defense Department na pruweba ng partisipasyon nitong si Salik sa nangyari sa Marawi?
Actually, kanina pa natin yan tinatanong. Ang problema kasi, Jessica, simula nang naaresto na ito si Salik, we have been waiting yung sinasabi nilang press conference dahil wala talaga silang binibigay pa sa atin na impormasyon. Although, hindi na rin naman bago, naging maturong na talaga itong pangalan ni Salik dahil dati pa talagang lumalabas ang kanyang pangalan bukod doon sa kanyang involvement sa drugs. Sinasabi nga, isa siyang kamag-anak ng Mauti, supporter nga siya nito. Pero nang tanungin natin kung ano mga ebidensya nila na naglilink ka dito kay Salik, ang sinabi lang sa atin kanina ng Pro-10, meron na raw silang mga natatanggap ng mga previous reports hinggil sa kanyang involvement. Pero other than that, Jessica, wala na tayong nakukuha pang impormasyon. They're supposed to have a press con actually today, pero dahil biglaan nga itong pagdating ni President Duterte, I think yan ang naging rason kung bakit hindi na muna ito pinagpatuloy. Hopefully, by tomorrow sana mas makakuha pa tayo ng maraming impormasyon kung ano nga ba ang mga ebidensya nag-uugnay dito kay Salik doon lalo na sa nangyayaring gulo ngayon sa Marawi City, Jessica. Can you repeat yung circumstances ng pag-aresto dito kay Salik? Saan siya eksakto inaresto and what was he doing at that time? At ano ang rason niya kung bakit nandoon siya? Ayon kay Salik mismo, Jessica, at ito na rin yung bago natin siya nakausap, we got an information from Pro-10 at saka sa AFP na checkpoint nga nila itong si Salik. At nung nakapanayam natin siya, 5 days pa lamang daw siyang nakarating mula sa Maynila kung saan daw siya nanatili even before nangyari itong Marawi Siege. At galing daw siya ng Butuan, papunta na sana siya dito sa Cagayan de Oro kasi dito kasi siya nakatira, Jessica. Pauwi na sana siya dito nang ma-checkpoint siya sa isang barangay doon sa Villanueva, Misamis Oriental around 6:30 p.m. kagabi. Tapos yun, nung inaresto siya, sabi ng mga authorities at ay na rin sa kanya, hindi naman na raw siya pumalag, hindi na rin siya kunestyon, basta sinabihan lang siya na ikaw ay inaaresto sa salang ganito, paglabag at rebellion nga daw ang kaso. Yun daw ang kanyang kinagulat na hindi naman daw niya alam na meron pala siyang warrant of arrest dahil sa kasong yan. Gayunpaman, peacefully sumama daw siya sa police station at doon na nagkaroon ng paghahalughog at sinerge ang kanyang sasakyan. At so far, sa pagkakalam natin hanggang sa mga oras nito, Jessica, walang na-recover na anumang firearms or anything whatsoever except sa mga personal things na na-recover sa kanyang sasakyan doon. Then right after that, kinomboy na siya at dinala na dito sa CIDG Region 10 at dito yan sa loob ng Evangelista, Jessica. Mabigat yung kasong kinakaharap niya, rebellion. Pero he is saying na he was not in Marawi during the siege. Ganun ba? Yun ang sinasabi niya sa atin, kaya nga nag-follow up tayo sa kanya na that doesn't mean na porke wala ka sa Marawi. Kasi nung una natin tinanong, sabi niya, wala ako sa Marawi nung nangyari yan. In fact, bago pa mag-Ramadan at bago nangyari ang siege, ay wala na ako dito, nasa Manila na ako. Kaya ang sinabi natin, sir, supporter kayo allegedly or kayo din ang isa sa mga nag-finance, kamag-anak kayo ng mga Maute, lahat yan kanyang dininay. Pero ang sinasabi ng mga otoridad sa atin, malakas ang kanilang ebidensya, bagamat hindi detalyado kung ano ang mga ebidensya na yan, dahil alam din naman natin, Jessica, na few months ago, talagang lumutang na itong pangalan ni Salik na inuugnay nga dito sa mga Maute. Nung unang mga buwan pa lamang na pumutok nga itong Maute Group at kahit yung mga balibalita pa lamang noon na may mga nanggugulo na, hindi na rin daw bago na laging nababanggit ang kanyang pangalan. So we'll see, dahil sabi naman ng PNP, they have enough evidence, gawin ng AFP, na para maidiin nga itong kasong kinakaharap ngayon na rebellion, itong si Mayor Salik, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman. Inaresto ng mga pulis ang 3 nilang mga kabaro na hindi huminto sa checkpoint sa Marawi City. Iniimbestigahan kung kasabwat ba sila ng Maute Group. Samantala, nasa gitna naman na mga sundalo ang isang retired judge na mahigit 2 linggo nang naipit sa bakbakan. Live mula sa Iligan City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, ayon na nga dito sa AFP at PNP, lumiliit na raw ang mundo nitong Maute Group. At sa ngayon, yung Marawi City ay mahigpit talaga yung pagbabantay papasok at palabas ng syudad. Pero ganun pa man ay may ilan pa rin tayong mga kababayan na nakalabas mula doon sa lugar ng bakbakan. Buwis buhay ang naging pagsagip ng mga kawani ng local government sa barangay Papandayan, Kanyongan, Marawi City matapos makatanggap ng tawag.
Ang ni-rescue si retired Judge Aber Pundugar na mahigit 2 linggo nang nag-iisa sa kanyang bahay na nasa lugar ng bakbakan ng militar at Maute Group. Napaiyak ang anak ni Judge nang makitang hindi na siya halos makagalaw. Dinala sa klinik ng Kapitolyo ang Judge na may diabetes. May mangilan-gilan ding mga residenteng ligtas na kalabas mula sa lugar ng bakbakan. Ito yung daan patungo sa May Pakpak General Hospital na dati ay hawak ng Maute Group. Pero ngayon cleared na ito at merong checkpoint para din mapigilan yung pagbabalik daw ng masasamang elemento sa lugar na ito. Dito rin sa checkpoint matatagpuan yung bandila ng Pilipinas bilang pangontra daw doon sa itim na bandila ng mga terorista. Kinabitan din ang bandera maging ang mga sasakyan ng pulisya. As a symbol of that, we have planted or hoisted our national colors, our Philippine flag in these areas, and all government peacekeeping vehicles to, of course, to flood Marawi with the Philippine flag and drown those little black flags with our national symbol. Lalong pinahigpitan checkpoint para hindi makatakas sa mga terorista at iwasang makapasok ang reinforcement. Tiempo namang dumaan doon ang 3 pulis na ito mula sa bayan ng Butig na dati ng kinubkob ng Maute Group. Hindi raw sila huminto sa checkpoint kaya nagduda mga kapwa pulis at hinarang sila. Doon na-discover ang 5 pistol at sangkaterbang bala. Kasama sa aalamin ng mga otoridad ay kung may kinalaman sila sa Maute Group. Kasunod dito, 4 na lalaki ang inaresto ng pulisya sa hinalang magnanakaw sa mga bahay na naiwan ng mga nagsilikas. Itinanggi nila ang paratang. 1 kilo ng shabu rin ang nakuha umano sa bahay ni maging Mayor Mamaulan Abinal Mulok. Ayon sa PNP, nagsagawa sila ng clearing operation sa bahay ni Mulok dahil dati itong pinuwestuhan ng Maute sniper. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na may kaugnayan umano sa droga ang Maute Group. Si Abinal ay nasa listahan din ng Pangulo ng mga narco-politicians. Titignan natin to, yung connection ng pagkakakuha ng ganong kalaking amount ng shabu sa residence ng isang mayor. Yung bahay na yon tinirahan ng mga OOT group, and doon ang unang enkwentro na nangyari. Jessica, may paglilinaw ang PNP dahil nauna dyan ay nasabi nila na yung shabu ay nakuha sa bahay ni former Mayor Mercano Abinal. Pero itinatama na nila yan ngayon at gaya nga ng ating nasabi sa ating report, ito po ay natagpuan doon sa bahay ng incumbent mayor. Di umano yung shabu daw doon nakuha at ito po ay kay maging Mayor Mamaulan Abinal Molo. Jessica? Ano ang implication nito, Sandra? Kasi di ba nilink na nga ni President Duterte ang ilang rebel groups sa Mindanao sa illegal drugs. Ito, acting mayor ito, active na mayor, sitting mayor. Tapos may gulo pa sa Marawi and then may nahanap na shabu di umano sa kanyang bahay. Yes, Jessica, naitanong nga natin yan, kung ano yung connect, no? At sa ngayon, ang tanging nasasabi nilang connect ay ito daw ay dating sniper position at di umano nagpalipas ng ilang gabi doon yung mga terorista. At bukod dyan, wala na silang iba pang sinasabing connect sa Maute Group nitong si Mayor, baliban doon nga sa nandun daw yung sniper position. Kaugnay naman doon sa droga na umano ay natagpuan doon. Syempre, it should be noted also, Jessica, na yung bahay walang tao nung sila'y pumunta doon at ito'y bahagi nung clearing operations. Kasi nga po, ang ano naman talaga dyan is, syempre nakalikas na yung mga tao doon at kaya nga po ito napwestuhan ng sniper, Jessica. Mabuti niliwanag mo, no, Sandra, na wala doon yung mayor. Bagamat yung doon di umano sa bahay niya nakuha yung shabu, and it was established na nung nagkasagsagan ng bakbakan sa Marawi, pwinestuhan yung bahay ng mayor ng sniper ng Maute.
Yes, Jessica, yun yung malinaw na sinasabi ng PNP kanina. Bagamat yun nga, dahil nga merong pahayag ang Pangulo na talagang merong koneksyon, di umano, no, yung narco-politics dito sa Maute Group, ay yan daw talaga imbestigahan nila yung anggulo na yan. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Sandra Aguinaldo.